Ang Diyos ba ang sentro ng iyong relasyon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Now, dito po sa Bible Characters Edition natin, inumpisan po natin sa unang 5 devotions patungkol sa main character sa Bible. Sino ba ang main character sa Bible? Yun po ay walang iba kundi ang ating Diyos. So, yung pinakaunang pong devotion natin, January 1, pinag-usapan po natin yung God's existence, foundation of everything. Meaning to say, yung Diyos ang pundasyon ng lahat. Pundasyon ng ating relasyon, pundasyon ng ating buhay, ng ating pananampalataya, at pundasyon ng buong nilikha. Because in the beginning, God created all things. Pangalawa po, January 2, pinag-usapan natin yung God's essence, yung pinakakatangian ng Diyos, pinakakalikasan o likas na katangian ng Diyos. Ayun po ay yung sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Pangatlo po, yun po yung tatalakayin natin ngayong araw, God's character, loving and relational God. Ang Diyos po ay nagnanais na makipagrelasyon sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Bukas po tatalakayin natin yung God's creativity, image of God, at yung panghuli po, God's plan. Ano ba yung plano ng Diyos? Creation, fall, redemption. Now, para po ngayong araw, pag-usapan po natin yung pagiging mapagmahal ng Diyos at pagnanais ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at magkaroon tayo ng mabuti at maayos na relasyon sa kapwa. Now, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Dito po makikita natin na ang Diyos ang lumikha sa tao. At hindi niya lang basta nilikha yung tao. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone." So nung nilikha niya si Adan pa lang, no, wala pang Eva, sabi ng Diyos sa kanyang nilikha, hindi mabuti na mag-isa lang si Adan. So anong iniisip ng Diyos? Napakaganda pong aralin, no? Anong iniisip ng Diyos nung nilikha niya si Adan, mag-isa lang? Sabi niya, it is not good for the man to be alone. Kasi kung alone ka, mag-isa ka lang, walang relationship. Yung Diyos natin, very relational God. Sabi niya, hindi pwedeng mag-isa lang to si Adan. Kailangan niya ng Eva. "So I will make a helper suitable for him." Gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. And verse 24 po, sabi dito, nagkaroon na ng kasalan, no? "That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." So, kasama na rin dito yung paglalabing-labing, no? Yung mag-asawa. So, anong intensyon ng Diyos? Para dumami yung tao. At yung relationship ng tao, mas lalong lumawak. Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga pinsan, magkaroon ng mga relatives and friends, and eventually communities and nations. Tatalakayan po natin yan sa mga susunod na mga araw. So ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, God is the author of marriage. Yung Diyos po natin, siya po ang may likha ng marriage, ng buhay ng pag-aasawa. At ito po ay nasasalamin sa character ng Diyos. Na nung nakaraan po, in-explain natin yung Trinity, no? Merong pagmamahalan among the members of the Trinity. Now, nung wala pang kahit anong nilikha, wala pang mga angels, wala pang mga tao, meron ng relationship. At yung relationship na yon, kaya po hindi ako naniniwala na isa lang ang persona ng Diyos, kundi merong 3 persona, no? Father, Son, and Holy Spirit. Kasi from the very beginning, bago pang likhain ang lahat, meron ng relationship. At gusto ng Diyos na yung relationship na yon, yung na-enjoy ng Diyos na loving relationship, gusto niyang i-share sa ibang creatures katulad ng tao. So nilikha niya yung tao para yung tao magkaroon ng katulad ng relasyon ng Diyos sa bawat membro ng Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. So, yung marriage, mga kapatid, huwag niyong isiping pag-aasawa lang yan.
Yung marriage dapat nasasalamin yung katangian ng Diyos. Yung fellowship ng Diyos. Kasi isipin mo, yung Diyos very relational. Tapos siya yung lumikha ng marriage. Ang ganda ng intention ng Diyos sa marriage eh. Gusto ng Diyos yung marriage nasasalamin yung katangian ng Diyos na punong-puno ng pagmamahal and very relational. Kaya po mga kapatid, yung marriage natin, pinagbubuti po natin yan. Dinedevelop. Hindi yan yung pag kinasal kayo, bahala na si Batman. Araw-araw po nating dinedevelop yan, nino-nourish, pinapaunlad. Kasi po, ang intensyon ng Diyos sa marriage ay kung papaanong merong community at pagsasamahan na mabuti sa bawat membro ng Trinity. Yun po yung gusto ng Diyos sa human relationships. Merong harmony. Kung meron lang akong time, no? Maganda talaga tong talakayan eh. Yung mga katangian ng Diyos Ama at Anak at Espiritu. Unang-una kasi merong harmony. Yung magkakaiba, Father, Son, and Holy Spirit magkakaiba, distinct eh. Pero merong harmony. Kaya po yung marriage talaga dapat merong harmony. Bagat magkaiba kayo, babae at lalaki, kinasal kayo, meron dapat harmony, merong unity, merong pagkakaisa. Now, tandaan po natin, God is the author of marriage. Hindi pwedeng wasakin ng ninuman yung marriage. Kaya po, yan po yung nakasulat sa Matthew chapter 19. Ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi na hindi dapat sinisira yung marriage. Unfortunately, yung mga taong ikinasal, pumasok sa marriage, minsan sila na rin sumisira ng kanilang marriage. Number 2 po, God is the founder of the family. Mga kapatid, hindi si tatay, hindi si nanay ang founder, ang tagapagtatag ng pamilya. Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Kaya po, yan po ay isang sagradong institusyon na nilikha ng Diyos na hindi natin pwedeng sirain. Yes, marami sa atin ang galing sa broken family. Kaya kung yan ang background mo, siguraduhin mo na ikaw na nagpakasal ngayon or may asawa na ngayon or hindi pa pumapasok sa marriage, siguraduhin mo na you will do your best na yung naranasan mo na broken family, yung pinanggalingan mo, hindi mo na maiparanas pa sa sarili mong pamilya. Yung marriage, kapag ikaw ikakasal ka, no? Yan na yung chance mo na baguhin yung mga naranasan mo in the past na hindi mabuti sa, let's say, sa iyong pamilya. Tandaan natin, God is the founder of the family. Ang ganda ng intensyon ng Diyos sa pamilya. Huwag po nating sirain, no? Pakaingatan po natin. Ito po ay sagradong regalo ng Diyos sa atin na dapat nating pakaingatan. Pangatlo po, God is the center of relationships. Yung Diyos po ang sentro ng human relationships. May it be friendship or marriage or relationship among siblings and mga relatives. Kahit anong klaseng relationship yan, ang Diyos ang dapat maging sentro. Kahit pa discipleship group o relationship mo sa mga churchmates mo, ang sentro dapat ng relasyon ay walang iba kundi ang ating Diyos. Sabi po sa Psalm 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain." Kahit pang anong gawin mo para ayusin, itatag ang iyong relasyon, kung hindi ang Diyos ang sentro niyan, hindi yan magiging matibay. So sabi dito, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So minsan ginagwardyahan natin, pero protektahan natin yung relasyon natin, pero hindi naman ang Diyos ang sentro, hindi rin yan secure. Walang security kung walang Diyos na sentro ng ating mga relasyon. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, mirror the community of the Trinity. Kaya napakaganda na sinimulan natin yung ating series na ito patungkol sa Trinity. Patungkol sa kung sino ba yung Diyos. Kasi po, ang ninanais talaga ng Diyos, nung nilikha niya yung tao, masalamin doon sa nilikha niya.
yung relasyon na meron ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya po ang task natin bilang padre de pamilya, bilang mga nanay, yung mga papasok pa lang no sa buhay mag-asawa, yung magtatatag pa lang ng pamilya, o ngayon na may mga pamilya na kahit may mga apo na kayo, tandaan nyo yung goal ninyo ay masalamin sa inyong pamilya yung relasyon ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi po, ang Diyos ang lumikha ng relasyon. At ang gusto ng Diyos, ibahagi sa tao yung enjoyment ng Diyos. Yung na-experience ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo sa relasyon within the Trinity. Gusto niyang i-share sa tao kung gaano kasarap yun, kung gaano kabuti yun. At tayo po, yun yung goal natin, masalamin sa ating mga relasyon yung community ng Trinity. Totoo po na sinira na ng tao sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan yung original na intensyon ng Diyos para sa atin. Kaya po pumasok yung brokenness. Kaya po pumasok yung broken family. Kaya po pumasok yung mag-asawa, yung couple, no? Pumasok sa marriage na tuwang-tuwa, masayang-masaya sila, excited na excited, todo post sa Facebook, no? At sa mga social media, yung kanilang kaligayahan, yung celebration, nagsimula ng maganda, pero later on, nauuwi sa hidwaan at paghihiwalayan. Nakakalungkot pong isipin, pero yan po ay realidad. At yan po ay resulta ng fall o pagkahulog ng tao sa kasalanan. Yung isang mabuting bagay na regalo ng Diyos, natutunan nating sirain. Kaya po, point number 2, mend brokenness with the love of Christ. Ang makakapaggamot lang talaga sa human brokenness, sa broken relationship, ay walang iba kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Meron nga pong isang istorya na yung isang babae ay nagkaroon ng sexual relationship sa isang lalaki, no? Tapos yung asawa nalaman kung ano yung ginawa ng asawa niyang babae. Pero nung yung lalaki na ito nag-consult sa isang malagong Kristiyano, sabi niya, ano bang gagawin ko? Hindi ko mapapatawad yung asawa kong babae, no? Pero ang sabi lang nung isang Kristiyanong mature, sabi niya, ano bang sabi sa Bible? Ano bang sabi ni Kristo? Tapos nagkwento patungkol sa unmerciful servant. Basically, yung story, kung pinatawad ka ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo mapapatawad yung ibang tao. Kasi, kung tayo, napakadami nating kasalanan ginawa laban sa Diyos, tapos merong ginawa sa atin yung ibang tao, na hindi naman ganun karami. Hindi naman kasing lala ng ginawa natin laban sa Diyos. Paano natin sasabihin sa ibang tao na hindi kita mapapatawad kung tayo pinatawad ng Diyos sa marami nating kasalanan? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, although nasaktan ka, hindi nawa lumabas sa bibig natin sa nasasabihin natin na sa isang tao na hindi kita mapapatawad. Mga kapatid, subukan mong sabihin yan kay Kristo. Sa harapan ni Kristo, no? Sinasabi mo yan, hindi kita mapapatawad. Sinasabi mo sa kapwa mo yan. Samantalang si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad tayo. So, yung pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo, yun lang magpapagamot, magbibigay ng gamot, makapagpagaling sa ating mga relasyon. Kahit na mahirap magpatawad, matututunan mong magpatawad. Pangatlo po, maintain a God-centered relationship. Kung kayo mag-asawa, pwedeng discipleship group, or magkakapatid, at umiikot yung inyong relasyon kay Kristo, well and good. Keep it, maintain it. Pagbutihin ninyo, panatilihin yung si Kristo ang sentro ng inyong relasyon. Now, kung hindi naman si Kristo ang sentro ng iyong relasyon, ngayon pa lang pagsumikapan nyo na gawin si Jesus na sentro ng inyong relasyon. Tandaan niyo po yung sabi ng isang verse, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches us over the city, the guards stand watch in vain. Now, para po sa ating discussion, how can we practically apply a God-centered relationship? Tayo po'y manalangin. Father, we are excited to study the whole Bible. Please give us wisdom and understanding. We want to know you more.
Please reveal yourself to us as we study the Bible together. We pray that you will use this 365 Daily Devotions Bible Characters Edition as a means for us to get to know the characters of the Bible, understand your plan, and appreciate Jesus more. Make our hearts humble and teachable. We also pray that our relationships become God centered, all for your glory. We honor you and praise you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Joel and Sister Beb sa pagsuporta dito sa ating mga devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.